Susunod, mga safety precautions kapag naging biktima ng paputok. Alamin natin. Mula sa Barkalang DY Shaco, maligayang Pasko at maganang bagong taon. Mula sa Provincial Agriculture Office, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Mula sa Provincial Veterinary Office, isang maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyong lahat. Mula sa Provincial Public Health Office, isang malusog at ligtas na Kapaskuhan sa ating lahat. Merry Christmas and a Happy New Year! Provincial Information Technology Office ay bumabati sa inyong lahat ng isang maligaya at mapayapang Pasko. Naway magpatuloy ang pagkakaisa at pagtutulungan tungo sa pag-unlad ng ating lalawigan. Magpalain po tayo ng buong may kapal. Merry Christmas and a prosperous, peaceful 2013 from your PPL family. Mula po sa tanggapan ng Provincial Public Affairs Office, ako po ay bumabati sa inyo ng isang masayang Pasko at mabiyayang bagong taon sa ating lahat. Maligayang Pasko at maligong bagong taon! Kami po sa Bulacan Rescue ay bumabati ng masayang Pasko at bagong taon. Paalala, laging maging handa, may okasyon man o wala. Merry Christmas! Laging naglilingkod na maliliit sa mga labi sa lahat ng oras, anuman ang panahon at pagkakataon. Masaya at magdiwang dahil sinilang ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mula noon hanggang ngayon, ito ang puso ng mensahe ng Pasko na dapat nating ipagdiwang. Mula po sa tanggapan ng Provincial Administrator's Office, Barangay Governance and Special Projects Division, kasama ang Bulacan Packaging Center, kami po ay malugod na bumabati ng Maligayang Pasko at maligong bagong taon!
ba't ang Pasko ay para sa lahat? Magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa mundo? Pag-ibig ay mapagharin natin. Ang bumubuo po ng Sangguniang Panlalawigan ay nakikisa sa pamahalaan ng panlalawigan at bumabati po ng isang mainit na mabuhay po ang ating lalawigan. Para sa ating mga tigalalawigan ng Bulacan, mabilis po ang panahon. Medyo nararamdaman na naman natin ang ginaw na nagbabadya ng pagdating ng pagsilang na ang ating Panginoon na nagbigay ng ating katubusan. At inaasahan po natin na sa pamamagitan ng Kapaskuhan, ang pagkakaisa, ang kapatiran, ang pagmamahalan, ang maghahari sa bawat tahanang Bulakenyo, tahanang Pilipino, at magbibigay kaluguran para sa ating Panginoon. Merry Christmas and Happy New Year! Ang paputok ay hindi mawawala bilang parte ng maingay na pagdiriwang hindi lamang sa Kapaskuhan, kundi lalo't higit sa pagsalubong sa bagong taong darating. Taon-taon, marami pa rin ang nagiging fireworks victim sa kabila ng mga babala at paalaala ng ating pamahalaan. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin kapag kayo ay naputukan? Nagbabalik muli ang ating programa, ngunit bago tayo tumungo sa ating patok 10 foods ngayong Kapaskuhan, alamin muna natin ang mga safety precautions para maagapan o maiwasan ang mga aksidenteng may kinalaman sa paputok bilang paghahanda sa nalalapit na bagong taon. Ngayong isa-celebrate natin ang Kapaskuhan at bagong taon, marami sa ating mga kababayan ang mag-e-enjoy, lalabas, isa-celebrate nila yung holiday season sa ibang lugar. Pakiusap natin sa ating mga kababayan at paalala, iayos po ninyo yung inyong mga tahanan, isarang mabuti, yung mga switch ng ilaw, ng kuryente, isara din at yung mga tangke ng kanilang gas ay isara din po para maiwasan natin yung mga sunog o aksidente, pati yung mga Christmas lights sana at iba pang kalamuti na ginagamitan nila ng ilaw. Kung wala ng mga gising sa gabi o walang titingin dito ay makabubuting patayin na rin nila o i-turn off nila. Diba dito sa Bulacan maraming mga pagawaan ng paputok at tindahan ng paputok. May mga ordinance na inilalabas sa mga munisipyo dito in coordination with DRRMOs at saka Bureau of Fire and PNP na maging maingat sa pagbebenta ng mga paputok. Ang mga sigarilyo ay pinagbabawal sa mga lugar na ito. At bawal dito yung mga testing ng mga paputok. Bawal din yung mga mekalangka o anumang mainit na bagay na malapit din sa tindahan ng paputok. So yung pong mga kababayan natin na mamimili, mag-ingat din po tayo. Doon naman po sa mga nabiktima ng paputok o anong mga klase ng disgrasya, ang mga ospital po natin, ospital ng pamahalaang panlalawigan, in coordination din with other LGU hospitals ay nakaredy po ang mga ospital natin sa parte ng gobyerno sa pagresponde. Meron tayong mga ambulance diyan, tsaka mga fire truck, kung saan ang mga bombero natin, tsaka emergency medical service crew ay nandito yan para mag-standby o
umagapay sa mga kababayan natin. Kung sakaling may mangyaring disgrasya, mas maagapan na agad. Sa mga kababayan po natin, mga kalalawigan natin sa Bulacan, ang amin po sanang pakiusap sa inyo ay maging alerto tayo, maging handa, may okasyon man o wala. Nainip na ba kayo? Tara na at atin ang alamin ng Patok 4 sa ating listahan. Kung pasa naman ang pag-uusapan, hindi pa uhuli ang carbonara. Dito pa din sa our kitchen. Tara, kain na! Sir, kanina natikman ko yung slowly roasted baby back ribs nyo. Ngayon, titikman natin yung carbonara. Bago ko po siya tikman, ano po muna yung kaibahan nitong carbonara ninyo? Lahat naman ng carbonara para-pareho. Depende sa pagluluto mo. At depende ko ano yung nilalagay mo mga ingredients. Kami nilalagay ko talaga namin ng pinaka the best ingredients na pwede namin ilagay sa aming carbonara. Meron kami side dish din also na baguette para meron silang tinapay ang sa amin. Gano'n naman din po siya kapatok po sa lahat ng mga customers dito sa amin? Based on my experiences within 9 months of operating, Filipino loves carbonara. Every family na kumakain dito, lagi may nakalagay na carbonara sa tapat. Laging yan, kauna-unahan, anong pasa niya, tinatanong nila, carbonara po, meron po kong carbonara. Magkano naman po itong carbonara natin? Pag tinanong natin na presyo, napakamura ng carbonara namin is just only cost 100 pesos. Very affordable. Very affordable and very rich in taste. Meron kami dito also, combination ng carbonara is white pizza, which is meron din egg siya. Nagiging curious sa mga tao kung ano yun. Pero parang siya yung parang carbonara na pizza. Kaibahan niya sa pizza, especially yung lasa at saka yung itlog sa gitna. How much naman po? It's only 160. Very mura pa din. Thin crust and 160. You cannot see it. Hindi siya ma-oil and everything. Kagaya nung ibang carbonara na natikman ko, saucy siya. Iba kasi parang kulang sa dry, gano'n. Yan, minemaintain ko na talagang kailangan may sauce talaga siya pag kinakain at the same time. Tsaka ano siya, punong-puno siya sa pangka. Oo. Hindi siya tipid. Oo, hindi ko tinitipid ang pagkain ko. Yung ingredient dito, pagluluto. Siyempre, dapat, tikman mo dapat ang pizza namin. Sige po. Okay. Ano masasabi mo? Masarap siya. Punong-puno siya ng cheese. Yes. Tapos, bagay na bagay yung itlog. Guys, coffee break lang. Tara, dumako na tayo sa Patok 3 sa ating listahan. Pasok sa pang number 3 ang ube halaya at leche plan muli sa The Terrace Grill and Cafe. Chef Hazel, pag sinabi po kasing ube halaya at leche plan, parang pare-pareho lang po yung lasa. Yung sa inyo po, ano po yung kaibahan nito? Bali, sa ube halaya namin, purong ube yung ginamit namin, saka nilagyan din namin siya ng dayap. Tapos yung sa leche plan naman, pure na egg yolk lang ang ginamit namin. Para hindi siya yung katulad ng iba na smooth siya pag kinain. Bali, magkano naman po yung halaga niya sa ube halaya po? Yung sa ube halaya namin, 150. Tapos yung sa
leche flan, 100 pesos. Masarap na dessert ang halay at leche flan, hindi ba? Pero tiyak na hindi mawawala sa pagkainan ang ating patok 2. Pasok sa patok 2 ang queso de bola with a twist ng Coffee Latsi na matatagpuan sa SM City sa bayan ng Baliwag. Ang kanilang cakes in season, ang queso de bola cake. Kanina natikman natin ang kanilang Christmas cake, kaya halina tayo muli sa Coffee Latsi para tikman naman ang kanilang queso de bola cake. Hi, Miss May! Bakit ito po naisipang gawing cake ang queso de bola? Sabi kasi nila hindi kompleto ang Pasko pag walang queso de bola. And lahat ng Pasko na dumadaan sa amin, meron kaming queso de bola pero napapansin namin na parang natitira lang siya eh. You use it somewhere else pag natira na siya. And this time, ginawa ko siyang queso de bola cake. Meron siyang ingredient na queso de bola, parmesan cheese, tapos nirap ko siya sa marshmallow fondant. Ma'am, ang queso, pag sinabi kasing queso de bola, mahal yan. Ito inyong queso de bola cake, magkano po? Nag-range ang price niya ng between 200 to 600 pesos. So, meron tayong maliit, meron tayong malaki, kung ano ang mas gusto nilang bilhin. Bago natin i-reveal ang ating Patok 1, magkakaroon muna tayo ng recap mula sa Patok 10 hanggang Patok 2 foods ngayong season ng handaan. Para sa Patok 10, nandiyan ang Christmas cakes ng Our Kitchen at Coffee Latsi. Patok 9 naman ang beef broccoli with young corn ng Bistro Ambrosio. Pasok din sa pang number 8 ang kanilang pork loin with applesauce. Pang number 7 ang slowly roasted baby back ribs ng Our Kitchen. Crown roast naman ang The Terrace Grill and Cafe para sa Patok 6. Cheesy chicken roll ng La Familia Sizzlers para sa Patok 5. Pang number 4 naman ang carbonara at white pizza muli sa Our Kitchen. Para sa Patok 3 ang ube halaya at leche flan muli ng The Terrace Grill and Cafe. At queso de bola cake ng Coffee Latsi para sa Patok 2. Narito na ang ating pinakahintay, kaya naman huwag na nating patagalin pa. Heto na ang Patok 1 sa ating listahan. Mawawala ba sa listahan ng bibingka at puto bongbong? Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, karamihan sa atin na itong hinahanap. Kaya naman pasok sa Patok 1 ang bibingka ng bibingkahan sa Dos ng bayan ng Marilao at puto bongbong ni Caresti sa bayan naman ng Baliwag. Nandito tayo ngayon sa bibingkahan sa Dos, ang pinakadinadayong bibingkahan sa ating lalawigan. Tara! Sir, marami pong gumagawa ng bibingka. Ano po yung kaibahan ng bibingka nila sa iba? Karaniwan kasi yung mga bibingka na sinasabi, yun yung bibingkang galapong na meron siyang toppings na itlog na maalat. Yung bibingka naman na bibingka namin, yun yung bibingkang malagkit. Yun yung bibingkang malagkit na ang toppings naman niya ay purong gata. Usually yung bibingka natin, yung regular ay 150. Tapos meron tayong special na 180. Sir, paano po ba ang paggawa nitong bibingka ninyo? Madali lang. Step by step gagawin natin ngayon. Pagkatapos ng gata, lalagyan na natin yung sugar.
Mas maganda yung brown sugar kasi mas masarap tong brown sugar. Lalagyan din natin siya ng condensed milk. Tapos, meron din tayong powdered milk para mas masarap. Hahaluin lang natin siya hanggang sa matunaw ng konti. Pagka medyo kumukulo na siya, pwede na natin itambog yung malagkit. Tapos, hahaluin lang natin silang hahaluin hanggang sa kumuna. Ito na yung finished product niya. Nilagyan natin siya sa dahon. Then, pagkatapos niyan, lulutuin naman natin ang topping para dun sa pinakahuli. Okay, ito na. Nung mailagay natin yung purong gata, yung kakang gata ng nyog, lalagyan naman natin, lulutuin natin siya sa turbo. Okay, lulutuin natin to siguro mga 30 hanggang 45 minutes. Okay, ito na. Luto na yung ating bibingka na niluto natin kanina. Biniko natin. Ngayon, ito na siya. Finish na. Okay, ito na yung ating lutong bibingka. Tikman nyo nang maprobahan nyo kung ano ang lasa ng bibingka natin. Ano po, sobrang sarap niya. Hindi lang po siya panghandaan, pwede rin po siyang ipangregalo. Usually, yun yung mga ginagawa ng mga customer pagka nagpupunta dito. Yun ang hinahanap nila. Yung maipangregalo sa mga birthdays, mga binyag, tsaka mga pabilao sa kasal. Kanina nagtungo tayo sa Bibingkahan sa Dos para sa masarap na bibingka. Ngayon naman, nandito tayo sa Caresti para alamin kung bakit patok ang kanilang puto bumbong. Sir Noel, every Christmas season lang ba kayo nagluluto o gumagawa ng puto bumbong? Opo, yun po ang kabilihan eh. Kaya mula po September hanggang December, nagpuputo bumbong po kami. Yun po kasi yung mga puto bumbong iba, hindi masyadong nilalagyan ng ibang ingredients. Kami, inumpisa namin lagyan ng linga, yung matamis, yung nyog, para pag sinawsaw may puto bumbong, masarap po siya. Eh sir, magkano naman po itong kanilang puto bumbong? Sa akin po, mura-mura, 15 lang po ang puto bumbong namin. Hindi po kami nagtaas. Sir, paano po ba ang paggawa ng puto bumbong natin? Ang puto bumbong po malagkit na bigas, giling-giling po yan. Bago po siya gilingin, ibababad po siya ng kulang 2 araw. Opo. Tapos po gigilingin siya, extract po yung tubig. Tapos po, pag na-extract na yung tubig, dudurugin po ng parang ganito. After po nun, ang process na, pagluluto na po dito sa halal. Ito pong bumbong, lalagay po yung pinakadinurog na malagkit. Pupunayin po yan. Pagagato na po na. Saka po isasalang. Kaya po pasisingawan siya para siya mabuo. Hanggang sa maluto siya? Hanggang maluto po siya. Tapos po lalagyan siya ng nyog. Saka yung matamis na linga. Para po masarap kayo. Kaya po, tingnan niyo po ang puto bumbong ng Caresti. Diyan nagtatapos ang ating Patok 10 Foods and Desserts ngayong season ng handaan. Hanggang sa muli, ako po si Razel Pagirian. Nakalipas na naman ang pagtatampok sa makulay na pagdiriwang ng ating Kapaskuhan. Kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunan at sana'y huwag po kayong magsasawang sumubaybay sa ating programa. Sakaling ito'y inyong nakaligtaan, maaari na itong mapanood sa YouTube. At sa mga nais magbigay ng kanilang comments and suggestions, pakilike lamang po sa Facebook ang Galing Bulacan TV program.
Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ni Governor Wilhelmino C. Alvarado, 10 nang bumubuo ng Provincial Public Affairs Production Staff, ito po ang inyong kalalawigan, Katrina Ann Sabino Bernardo ng Bulacan. Huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan. Sa iyong kandungan, diwa ng kasarinlan, o dakilang lalawigan, puso ng sambayanan. Magsikan at dugo bininyagan, kakarong desili at tiyak na bato, may uyayin ang kagitingan mo. Nasa baraswain ay naging taginting, tumising sa buong lupain. Bulacan, habang may buhay, aming pagsasanggalang, demokrasya at kalayaan sa kasaysayan ng ika'y bumagtas at katadhana ay tinuklas. 100 mang taon o 1,000 singkat, dibdib mo